When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa lahat ng ating masugid na tiga-pakinig sa ating programa Hanapin ng Katotohanan sa Biblia at Quran. Muli po ito ang inyong lingkod, si Brother Halil ay naganiya sa lahat. Samahan niyo kami sa isang oras sa paghahanap ng katotohanan at pagtatalakay ng mga tamang kasulatan, no? Na pahayag na nagmula sa ating dakilang tigapaglikha. At siyempre po, mamaya bubuksan namin ang ating mga linya sa pamamagitan ng landline 4212590 at siyempre po, sa gustong magtanong sa text ay 0908-1234-666. Yan. At siyempre po sa gabing ito, kagaya ng dati, kasama ko ang ating host dito, si Derek Brother Abdul Malik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha ay sumayin niyo pong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid, mga babayan, saan mang sulok ng Pilipinas at mundo kayo nakikinig at nanonood, Brother Halil, sa AFPradio.ph live din tayo, inshallah. Yes, yan pang nakakarating ito sa saan man kasulok-sulokan ng mundo. Basta may laptop, may computer, mapapanood nyo kami at mapapakinggan nyo kami. Pakilala mo, Derek, ang ating magiting na talagang yan ang isa sa pinuno, no? Sa larangan ng pagpapalaganap ng... Ginagalang natin at mga naunahong mga daiya dito sa Pilipinas, gaya na nung nabanggit natin nung nakaraang linggo ay muli nagbabalik ang ating ustad para bigyan huli tayo ng kanyang mga napakagandang mga paksa para sa araw na ito. Pero bago ang lahat, pabatiin natin ustad ang ating mga kasama muna sapagkat gusto rin nila kumuha ng reward. Si Brother Ahmad, bago natin pakakilala si ating ustad, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig. Alhamdulillah. At siyempre si Brother Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi sa masugid na tagapakinig ng programang ito, lalo na dyan sa kapatid natin sa Pangarap, Caloocan, si Brother Ahmad at Musa Fornal. Galing kasi kami kanina, Brother Halil, sa isang symposium dyan sa Pangarap Village. At talaga namang wala pang pahinga ang ating ustad. All the way from Caloocan, kahapon sa Muntinlupa, walang puknat sa dawa, sa pamamahayag. At ngayon, kasama ulit sa programa natin, talaga namang atin ginagalang, hinahangaan, at talagang minamahal na ustad. Walang iba, Ustad Muhammad Rodriguez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittabi'al huda. Kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. At sinisimulan ko ang aking pakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin na dinadalain ko sa nag-iisang tagapaglikha na ang lahat ng nakikinig sa programang ito ngayon naway pagkalooban sila ng masaganang biyaya dito at sa kabilang buhay at pangalagaan sila sa anumang kapinsalaan at kapahamakan at kasinungalingan ng mga maling pananampalataya. Amin. Hello, no? Derek, Opo. ang ganda paksa natin ngayon. Opo. Ito, may mga nagtik sa atin, no? Oho. At ang kanilang katanungan ay ganire. Ano bang batayan sa tunay ng pananampalataya? Ang batayang tunay na pananampalataya, related yan sa ating pag-ausapan, paano nakapagliligtas ang pananampalataya sa tao. Ano po? Ustad, tama ba? Yung eksaktong title po natin sana? Yes, alhamdulillah. Napakaganda. Opo. Mashallah. Ayun. At karugtong, no?
Opo. Ano bang pagkakaiba ng pananampalataya Islam sa ibang pananampalataya? Yun. Pwede natin pagsama-sama yan, no? Anyway, para makarami tayo, Ah. pakinggan lang ho natin ang ating ustad. At Sige. tayong dalawa dito ay babatukin lang naman ang mga tanong ng ating Oo. mga kababayan. Ustad, Sige. simulan natin. Bismillahirrahmanirrahim. Ang batayan ng tamang pananampalataya, unang-una ito ay hindi na bago. Pangalawa, kinakailangan ng pananampalatayang ito ay angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao. At kinakailangan ito ay nababatay sa dalisay na pagsamba. At kinakailangang malaman natin kung ano ang kahulugan ng relihiyon. Sapagkat sa pamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ay malalaman natin kung tayo ba ay nasa tamang pananampalataya o nasa maling pananampalataya. Tulad ng sinabi sa chapter 3 ng Banal na Quran, Al Imran, na ang kabanata ay 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan, ang tunay na relihiyon na nagmula sa Allah ay ang tinatawag na al-Islam. Kaya dito, sa pamagitan ng pagkapaliwanag na ito, malalaman natin sapagkat ihiwalay nito ang katotohanan sa kamalian. At dapat din nating malaman kung ano ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao maliban sa ako ay nararapat na sambahin lamang nila. Kapag hindi natin iniayon ang ating sarili sa kadahilanan ng pagkakalagak at pagkakalikha sa atin at pagkakalagay sa ibabaw ng kalupaan, hindi natin matatahak ang tinatawag na tamang pananampalataya. Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan, ang din isinaling relihiyon na nagmula sa Allah ay Islam, batay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Ang tinatawag na relihiyon na nagmula sa Allah, ito ay hindi produkto ng kaisipan ng sinumang tao. Kaya malalaman natin dito ang tunay na pananampalataya o tunay na relihiyon at hindi tunay na relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, ito'y galing sa wikang Arabic na din, isang kumpletong kaparaanan ng pamumuhay, isang makalangit at moral, na sa simula't simula pa lamang ay itinalaga na ng Allah bilang kaparaanan ng pamumuhay ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya, isa sa panuntunan, kinakailangan ang relihiyon na pinangahawakan natin na sakop ang kahulugang pakikipag-ugnayan ng tao sa tagapaglikha, ang pang-espiritual, ang pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at sa kanyang kapaligiran. Isang kumpletong moral na makalangit na kaparaanan ng pamumuhay na itinalaga ng Allah at ito ang kanyang ibinaba o ibinababa sa kanya-kanyang henerasyon sa simula't simula pa lamang na nilikha niya ang kauna-unahang tao na si Adam. Subhanallah. At pagkatapos, mababatid din natin dito na ang anumang relihiyon na itinatag ng tao sa mga partikular na panahon sapagkat ang tunay na relihiyon ay hindi produkto ng kaisipan ng sinumang tao. Hindi kasama ang kahit na sinumang lilikha bilang karapatan sa pagtatatag ng relihiyon. Kahit na ang mga anghel, kahit na ang mga dakilang mga propeta at mga sugo na ipinadala ng Allah, ang tungkulin lamang nila ay tanggapin kung ano ang kautusan bilang kaparaanan ng pamumuhay at hindi sila magdadagdag at walang sino man ang nagdagdag nito. Kaya ito yung unang panuntunan. Pangalawa, ito'y angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay. Sa labas ng Islam, parang ipinakikita ng kanilang mga kapaliwanagan na sa dulo lamang ng panahon nagkaroon ng kaparaanan ng pamumuhay. Subalit, sa tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta, sa kauna-unahang pa lamang tao na si Adam ay meron ng kumpletong kaparaanan ng pamumuhay. Subalit, ipinoportray sa ating kaisipan ng kanluraning bansa na ang mga tao ng unang panahon ay kumakain ng mga hilaw na hayop. Wala silang tamang moral o tinatawag na tamang pamamaraan. Ito ay isang maling paratang. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay ganap na makapangyarihan, sa simula't simula pa lamang ay itinalaga niya na ang tama at ganap at kumpletong kaparaanan ng pamumuhay na ito ay hindi pwedeng panghimasukan ng kahit na sino pa man.
Yes. Sabi ng Allah sa banal na Quran, para malaman natin, nung pinalayas si Adam at si Hawa, yung tinatawag nating si Eva, sa paraiso, قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. sabi ng Allah, magpapadala ako ng gabay mula sa akin. At ang sinumang susunod sa gabay, sa aking gabay, kailanman ay hindi magdadalamhati. Kailanman ay hindi magkakaroon ng takot. Subalit ang sinumang hindi sumunod sa aking gabay, sino man ang tumanggi at nagmataas, hindi pinaniwalaan ang mga talata at mga revelasyon, sila ang maninirahan sa impyernong apoy. Ito yung katibayan na yung gabay na tinutukoy ng Allah ay galing sa kalangitan, na ito ay ibinaba sa kapanahunan pa lamang ni Adam, at ito ang naging kanilang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya dito malalaman natin, hindi produkto ng kaisipan ng sinumang tao ang katotohanan, sapagkat sa simula't simula pa lamang ay nakatalaga na ito. At idinagdag pa sa 7 kabanata na ang talata ay 56, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. sabi ng Allah, at huwag kayong gumawa ng anumang katiwalian sa ibabaw ng kalupaan, pagkatapos itong isaayos ng Allah sa tamang kaparaanan sa pamagitan ng pagkakapadala ng mga sugo. Malalaman natin na ang nagsaayos ng tamang kaparaanan ng pamumuhay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng paghahayag ng kumpleto at tamang kaparaanan ng pamumuhay. At kayo ay magsumamo sa Kanya sa pamagitan ng takot at pag-aasam, sapagkat katotohanan ng Allah, ang Kanyang habag ay palaging naroroon sa mga yaong gumagawa ng kabutihan. Ito lang ang ilan sa mga katibayan sa banal na Quran. May mga talata pa sa banal na Quran tulad halimbawa ng sinabi ng Allah sa 49 na kabanata na ang talata ay 16. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. gusto nyo bang pagsabihan ng Allah hinggil sa inyong relihiyon? Mas marunong pa ba ang tao na porkit pinagkalooban siya ng limitadong kaalaman, kapangyarihan at kakayahan, nagmamarunong siya sa karapatan ng Allah? Gusto nyo bang pagsabihan ng ang Allah hinggil sa kaparaanan ng pamumuhay nyo rito sa ibabaw ng kalupaan? Gayong siya ang ganap na nakababatid ng anumang mga nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan, at siya ang ganap na nakaaalam ng lahat ng bagay. Kaya dito mababatid natin, ang Allah lamang ang siyang may karapatan hinggil sa kumpletong kaparaanan ng pamumuhay, na pagkatapos likhain ng Allah ang mga tao o ang mga nilikha, hindi hinayaan ng Allah na walang gabay na tatahakin ang sinupaman. Para maunawaan ito sa pinaka pangkaraniwang pagpapaliwanag, kapag ikaw ay bumili ng isang computer, may kasama itong manual o catalog mula sa lumikha nito, para malaman kung paano ito gagamitin. Ganun din kapag ikaw ay gumamit o bumili ng isang sasakyan, meron din itong kasamang manual o catalog mula sa manufacturer na gumawa nito. Lalong-lalo na ang tao, bagamat walang paghambing, meron din itong kaakibat na aklat ng buhay na tinatawag nating mga Holy Scripture. At naroon ang panuntunan ng lahat,
hinggil sa buhay ng tao, kung ano ang makabubuti at kung ano ang makasasama para sa kanya, kung ano ang kanyang susundin, kung ano ang kanyang iiwasan. Kaya dito malalaman natin na hindi hinayaan ng Allah na walang gabay ang sangkatauhan, kaya kada henerasyon simula pa lamang kay Adam hanggang sa kasalukuyang henerasyon ay palaging nagpapadala ang Allah ng kompleto at ganap na kaparaanan ng pamumuhay bilang batas na angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao, angkop sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kalagayan, sa lahat ng suliranin na makakaharap ng tao, sa lahat ng mentalidad, sa lahat ng uri ng tao, anuman ang kanilang pananaw o antas sa buhay at sa kanilang katalinuhang tinataglay. Kaya nga sabi ng Allah, bilang karagdagan pa, ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. kung ang katotohanan ay batay lamang sa pagnanasa, kung ang katotohanan ay batay lamang sa naiisip ng tao, ito'y nasa 23 Suratul Mu'minun na ang talata ay 71. Kung ang katotohanan ay batay lamang sa kanilang mga pagnanasa, batay lamang sa kanilang mga sarili, kung ang katotohanan ay batay lamang sa pagtatatag ng tao ng relihiyon sa ganitong panahon at sa ganoon, kung ang katotohanan ay batay lamang sa kanilang katalinuhan, katotohanan, ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nakapaloob sa mga ito o nilalaman ng mga ito ay magiging tiwali at mawawasak sapagkat hindi batay sa kanilang pagnanasa ang katotohanan, kundi nagpadala kami ng mensahe, nagpadala kami ng paalaala, subalit tumalikod sila mula sa mensahe o paalalang ito. Gayong ito'y isang karangalan para sa kanila. Ito ang lahat ng itinuro. Simula pa lamang kay Adam, pagkatapos ay kay Propeta Nuh, pagkatapos ay kay Ibrahim, pagkatapos ang angka ng Al-Imran. Sila ang mga pinili ng Allah sa ganitong larangan. Ang tinatawag na si Ibrahim, ang kanyang mga anak na si Ismael, si Ishaq, si Yaqub, at pagkatapos bago siya si Propeta Noah, at pagkatapos ang kanyang mga inapo na sila Propeta Dawud, Sulaiman, Ayub, Joseph o tinatawag na Yusuf, Musa, Harun, kasama sina Zakaria, sina Yahya, kasama sina Isa, sina Ilyas. Ito ang mga hinirang ng Allah sa kanya-kanyang henerasyon. Kasama si Alyasa na tinatawag na Elisha, si Yunus na si Jonah, si Lut, na ang bawat isa sa kanila ay mas higit na hinirang kaysa sa sangkatauhan. Ganon din ang ilan sa kanilang mga ama, sa kanilang mga anak at sa kanilang mga kapatid, at pinili namin sila, sabi ng Allah, at pinatnubayan namin sila sa tamang landas. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, alhamdulillah, no? At yan po talagang, kung ikaw ay talagang naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pahayag ng ating kapatid, ay kung gagamitin ang karunungan, katalinuhan, kaalaman, ay ito ay magigising sa katotohanan. Kasi, kagaya na sinabi ni Sheikh, no? Kanina, Ustads, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na pinababayan ng kanyang mga nilika. Binigyan niya ng gabay, patnubay upang sila ay tumahak sa tamang landas. Maganda yung binitiwan ni brother, no? Kasi sa panahon ngayon, iba't ibang mga tao na nagtatag na sekta o religion na kanina pinaniniwanan na kanila ay nagsasabi na sila tamang ang kanilang kinabibilangan ng pananampalataya. So, ang batayan nito, kagaya na sila ni brother, no? Na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulian na sugo, Propeta Muhammad ay mayroong ipinahayag. Sunod-sunod yan. May bahagi ko rin ito dun sa chapter 21 verse 45 na nakasulat, Say, O Muhammad, I warn you only by the revelation from Allah
and not by the opinion of the religious scholar and others. Ganda ito, no, brother, no? Yung sinabi rito, tungkol sa bagay nito, hindi sa opinion ng mga scholars. Kasi maraming mga tao na natutong magbasa, katulad ng Biblia, no? Na ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili ay sila ay talagang sobra ang talino, no? Ika nga, no? Kaya sila ay, ika nga, kasabihan ngayon, matuto ka lang magbasa ng Biblia, nagtatagtag ka na ng sectarian religion. So mahirap kasi yung batayan ang pinaka-importante. Kaya na binanggit ni Ustad kanina, yung batayan. Ano ba mga batayan? So mayroong pinadala ng mga scriptures. Mayroong binigay kay Abraham, kay Moises, kay David, kay Jesucristo. At siyempre po ang huling sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang kaalaman, parang malaman po na lahat, kung hindi ako nagkakamali, Ustad, ang karunungan ng Allah, pagpalagay natin sa 100%, pero ang binigyan niya dito sa buong daigdig, sanlibutan ay 1% lang. So yung 1%, pinaghahati-hatian yan, ay yung mga nagsasabi na sila yung marunong, sobrang kanilang karunungan, ay wala pa kayo sa malayo, kumbaga sa ano, no? Kaya mag-ingat-ingat po kayo, no? Yung mga lahat po ng gusto pang magtatag ng sectarian religion, na hindi kahit may memorize niyo pa ang pinaniniwalaan ng scriptures yan, wala po kayo sa talino na yung pinaniniwalaan. Malayo-malayo yan, no? Akala nyo kayong tama, pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, show your proof if you are truthful. Alright. Subhanallah. Sa makatuwid sabi ng Allah, bilang karagdagan, ang sinumang sumunod sa aking gabay, kailanman ay hindi magdadalamhati, kailanman ay hindi maliligaw ng landas. No. Ito ay nakalagay sa ika-20 kabanata na 123 ang talata nito. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Kaya mapag-aaralan natin, kapanahunan pa lamang ni Adam na ito ay umabot ng 1,000 taon. Sila ay nasa iisang katuruan, dalisay na pagsamba sa Allah. Sinabi rito, nung kapanahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Adam ang kauna-unahang propeta. Siya ay kinausap ng Allah. At ang pagitan ni Propeta Adam at ni Propeta Noah ay 10 centuries. At ang bawat century ay 100 taon. Kaya 1,000 taon na ang lahat ng mga anak ni Adam ay nasa iisang katuruan na dalisay na pagsamba, na kung saan walang sinuman ang nagkamali ng pagsamba at sila ay nasa tamang pananampalataya, at pagkatapos nito ng 1,000 taon ay naligaw ang mga tao. Kaya ang ipinadala ay si Propeta Nuh, ang kauna-unahang sugo naman. Bakit sugo ang ipinadala? Sapagat lumabas na ang mga tao sa tunay na katuruan. Ito ang pagkakaiba. Kapag ang tao ay nasa tamang pananampalataya, pinananatili ang pagkakapadala ng mga propeta sa kanya-kanyang henerasyon. Subalit kapag lumabas na ang tao sa tunay na katuruan ng mga propeta na ipinahayag ng Allah, hindi na propeta ang ipinapadala, kundi mas mataas ang antas kaysa sa mga propeta na tinatawag na sugo, at ang kauna-unahang sugo ay si Propeta Noah. Pagkatapos niyan ay winasak sa pamagitan ng dilubyo, meaning si Propeta Nuh o si Propeta Noah ang kauna-unahang tao na nanalangin na wasakin ang mga walang pananampalataya. Kaya dinidig ito ng Allah sa pamagitan ng dilubyo. Winasak ang lahat ng mga walang pananampalataya at ang natira lamang ay ang sumakay sa safina na tinatawag nating arka. At doon muli nagsimula ang sibilisasyon mula sa mga lahi ng mga mananampalataya, at lahat tayo ay doon nagmula. Subalit bakit tayo nagkaroon ng iba't ibang relihiyon o pananampalataya? Dahil sa makamundong kadahilanan, dahil sa mga salapi, dahil sa tinatawag na antas na kung saan igagalang at kikilalanin siya ng tao kapag siya ang nagtatag nito. Sila mismo ang nagbago, at kapag ito'y binabago,
palaging nagpapadala ang Allah ng sugo kung di man ay propeta. Mapapansin natin, ang Islam ay palaging naroroon. Pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Sa simula't simula pa lamang na kahit wala pang mga nilikha sa ibabaw ng kalupaan, ay itinalagana ng Allah na ang magiging kaparaanan ng pamumuhay ng lahat ng mga nilikha ay nababatay sa Islam. Nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya, kapag ipinadala ang Islam, tulad limbawa ng kapanahonan ni Propeta Noah, at pagkatapos ito'y babaguhin, ibabalik ulit ito sa original na kaanyuan sa pamagitan ng pagkakapadala ng panibagong sugo. At kapag nabago na naman ito, sa kasunod na henerasyon, ibabalik na naman ito sa pamagitan ng pagkapahayag ng aklat at sa pamagitan ng pagkapadala ng panibagong sugo. Tulad halimbawa ng kapanahonan ni Musa alayhisalam, nung nabago ang kanyang katuruan sapagkat ang ipinahayag sa kanya ay Taurat. Nung nabago ang kanyang katuruan, sa kapanahunan ni Berheng Maria, ibig sabihin, ipinadala si Isa upang ibalik ang mga tao sa orihinal na katuruan. At nung ipinadala si Isa, ayaw siyang tanggapin ng mga tao. Kaya sabi niya, huwag niyong isiping ako ay naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang tuparin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala, ang langit at lupa, ang isang tuldok o kudlis sa kautusan sa anumang kaparaanan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kasi palagi itong binabago. Pag binago nila, ibabalik na naman ito sa kasunod na henerasyon sa pamagitan ng pagkakapahayag ng panibagong banal na kasulatan. Kaya nung napakialaman ang turo ni Jesus na tulad ng pinag-usapan natin noon, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nung napakialaman ang turo naman ni Jesus, at saksi kaming mga Kristiyano, ako na dating Kristiyano, na merong nakialam ng kanyang katuruan. At ito'y tinalakay natin nung mga naunang ako ay inanyayahan dito. Nung napakialaman, nagmagandang loob sa atin ng Allah, ibinaba namin sa iyo ang aklat. Ito yung Quran o Muhammad, upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na napagkakasunduan sa isa't isa. At dahil nakapaloob ang tunay na katuruan ni Jesus sa banal na Quran, na kung kaya ito'y nagsisilbing gabay at habag para sa mga iyong naniwala. Kaya in totality, batay sa sinabi ng Allah, nung ito'y pinakialaman, ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Yaong mga tinatawag nilang mga Kristiyano, ang kanilang mga sarili, gumawa kami ng kasunduan sa kanila. Subalit tinalikuran nila ang mabuting bahagi ng mensahe na ipinadala sa kanila, na kung kaya itinanim namin ang puot sa kanila sa isa't isa hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat binaliwala nila ang aklat ng Allah, nilabag nila ang sugo ng Allah, at sila'y lumampas sa hangganang itinakda ng Allah, na kung kaya patuloy at patuloy silang magtatalo-talo sa isa't isa hanggang sa dulo ng panahon, at ito ay ipapahayag ng Allah sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Ito yung nakalagay sa chapter 5, verse 14 ng banal na Quran. Kaya mapapansin natin, ang pinagtatalunan lang sa buong daigdig ay Biblia. Sa kalsada, sa luneta, sa radyo, sa telebisyon. Ito'y bilang sumpa ng Allah sa kanila, batay sa Quran, dahil sa binago nila ang katuruan, ang kasunduan ng mga pinuno ng mga nagtatangan ng mga noong kasulatan, ito ay pinakialaman nila. Allah. Kaya ibinalik ito sa original na kaanyuan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kanina no, yung binagit natin. Kasi yung mga tao talaga ay nandun pa rin yung... Kaya nabigyan ng mensahe ng Allah sa Quran na marami siyang papapasokin ng impyerno. Dahil lang sa... Ayun sa chapter 7, verse 179, and surely we have created many of the jinn and mankind for hell. They have hearts wherewith they understand not, and they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not the truth.
So, karugtod doon kanina, Ustad, yung binanggit ko sa chapter 21, verse 45, kasi hindi ko natapos kanina. So, say, Muhammad, I warn you only by the revelation from Allah and not by the opinion of the religious scholar and others. But the thief who follow the religious scholars and others blindly will not hear the call. Even when they are warned, one should follow only the Quran and the Sunnah or legal ways or orders or acts of worship and the statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the companions of the Prophet did. So, Mashallah, tabarakallah. So bilang karagdagan, sinabi rin ng Allah sa ika-22 na kabanata na ang talata ay 78, sabi ng Allah, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. kayo ang pinili niya para dito. Ang Allah ang pumili kung sino ang gusto niyang gawing mananampalataya. Kaya ang Allah ang naggagabay at ang Allah ang nagliligaw. Yung mga totoo, gustong maligtas, hindi mapagmataas, gagabayan sila. Subalit kapag sila iniligaw ng Allah, makatarungan lamang ang pagkakaligaw ng Allah sa kanila. Sabi ng Allah, wala kaming inilagay na anumang kahirapan sa inyong relihiyon. Ito ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Kung si Ibrahim ang pinanggalingan ng mga angka ng Israelitas at ang mga angka ng Ismailitas, meaning si Jesus ay galing sa lahi ni Ibrahim, sabi ng Allah, ito ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Walang sino man kundi ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo ng mga Muslim, kahit na noon pa sa mga naunang propeta at maging sa banal na Quran. Kaya nga, sabi ng Allah, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. siya, meaning ang Allah, ang nag-utos para sa inyo o sangkatauhan ng parehong relihiyon, ng parehong kumpletong kaparaanan ng pamumuhay. Isang makalangit at moral na sa simula't simula pa lamang na wala pang kahit na sino mang nilikha ay nakatalaga na. Hindi mo pwedeng sabing itinatag ang relihiyon sa ganitong taon ng ganitong tao. Paano kung hindi pa itinatatag ang relihiyong iyon? Itinatag sa ganitong pagkakataon ng ganitong bansa. Kaya dito sa simula't simula pa lamang, kung ano yung nakatalaga bago likhain ang mga nilikha ng Allah, yun ang itinalagang kumpletong pamumuhay. At ito ang ipinag-utos ng Allah sa inyong lahat o sangkatauhan. Ang parehong relihiyong din ito o kumpletong kaparanan ng pamumuhay ang aming ipinag-utos para kay Noah. At ito rin ang aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad. At ito rin ang aming ipinag-utos para kay Ibrahim, para kay Moses, para kay Jesus, na kung saan sinasabing itatag nyo ang inyong relihiyon at huwag nyo itong pagbahabahaginin. Kaya napakaraming katibayan na sa simula't simula pa lamang hindi maaaring mabago ang tunay na relihiyon. Tulad halimbawa, kunwari, hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano si Adan. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano si Propeta Noah. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano si Ibrahim, si Ismael, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Joseph, si Harun, si David, si Sulaiman, si Jesus. Sapagkat ang salitang Kristiyano, batay sa kasaysayan ng mga Kristiyano, ay lumitaw lamang nung si Jesus ay wala na sa ibabaw ng kalupaan. After the ascension of Jesus Christ, batay sa kasaysayan ng Biblia, lumitaw lamang ang salitang Kristiyano 95 years to 115 years after the ascension of Jesus Christ. Kaya sabi ng Allah, sinungaling ang sinumang nagsabi
na si Ibrahim, si Ismael, si Isaac, si Jacob, sila ay mga Kristiyano at sila ay mga Hudyo. Gayong matagal na silang mga nangamatay, saka lamang lumitaw ang salitang Judaismo at saka lamang lumitaw ang salitang Kristiyano. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Islam ang kanilang itinuro. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Mashallah, tabarakallah. Sala, no? Kahit isa-isa natin ayon sa Biblia yung turo ni Hesus Kristo ay talagang pang-Islam ito. So, direct, meron tayong 24 minutes. Siguro, meron mga tiksa atin pumasok. Pwede natin paglingkuran. 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi sa ating palatuntunang hanapin ng katotohanan. Hatid sa atin siyempre ng Jana Coffee. Siyempre, para sa pampalakas. Uy, ay, binabati natin si Murshid, nakikinig sa atin, no? Alhamdulillah. Ayan, nabatubate si brother kapatid natin. Mula kay 0919154222. Pasensya na ho, binabasa ko ang numero dahil wala naman ho kayong pangalang ibinibigay, no ho? Para kahit paano may identification at hindi naman ho sabihin tayo ho'y nag-iimbento ng mga mensaheng tama. Pangit o maganda, binabasa ho natin yan. Katulad na lang ho nito, Ustad, no, Brother Halil. Quran, basura lang sa amin. Walang kabuluhan. Hello. Binabasa ko natin yan dahil bilang respeto ko sa mga nakikinig sila, Ustad, sa ating palatuntunan. Maraming salamat pa rin nakikinig sila. At siyempre, karapatan din naman niya na sagutin natin siya. Yes. Ano daw, basura? Basura lang daw sa kanila yon. Sa kanila. Sa amin, walang kabuluhan. Alright. Okay. Ito ay karapatan ng bawat isa na magbigay ng opinyon. Tama. Subalit, sabi ng Allah, hilingin mo ang sumpa na pagkamatay kung totoo ka sa iyong pag-angkin na basura nga ang Quran. At siguradong mamamatay ka at darating ang sumpa ng Allah sa iyo at sa sino mang gustong sumama sa iyo. Hilingin mo ang sumpa na pagkamatay kung totoo ka sa iyong pag-angkin. Yun ang paghamon ng Allah. Ang sino mang tumanggi sa Quran, tumanggi kay Jesus at sa lahat ng mga propeta. Kailanman ay hindi sila tatanggapin ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Subhanallah. Sa madaling sabi, hindi niya pininiwalaan si Hesus Kristo. Kasi ang pinakamataas na babae sa banal na Quran ay si Birheng Maria. Subhanallah. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan pinili ka namin at nilinis ka namin mula sa lahat ng maling uri ng pagsamba. Pinili ka namin higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Magiging basura ang napakataas na karangalang inilagay ng Allah sa ina ni Jesus na sa Birheng Maria na hindi kayang tapatan sa labas ng anumang aklat na kanilang pinangahawakan. At ang nakalagay din sa banal na Quran, ang pinakamamahal ng mga Muslim ay yung tinatawag nilang Kristiyano, ang kanilang mga sarili. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Nakalagay po ito sa ikalimang kabanata na ang talata ay 82 at 83. Yun. Makikita mo na ang pinakamalapit sa mga Muslim sa pagmamahal ay yung kanilang sinasabi, kami ay mga Kristiyano.
sapagkat meron sa kanila na mga maalam na hindi mapagmataas. Nung narinig nila ang anumang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ay umapaw ang kanilang luha sapagkat napagtanto nila ang katotohanan at pagkatapos kanilang sinabi, ibilang mo kami o Allah sa mga yaong saksi. Allahu Akbar. So makikita natin, wala kang makikitang anumang kasiraan o anumang pamumula sa loob ng banal na Quran hinggil kay Jesus sa lahi na kanyang pinagmulan at sa napakataas na paggalang ng mga Muslim kay Berheng Maria. At mas nabanggit 400% ang pangalan ni Jesus kaysa sa pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa banal na Quran. sa banal na Quran. Isa sa kasagutan yan, no? Opo. Kung nakikinig ang nag-text yan, unang-una, no, ang ating ipapahiwatig sa kanya ay siya ay Antikristo. Mm. No? Kasi sa pagbabalik ni Jesucristo, ang kanyang ituturo ay Quran. So, bigyan natin ito sa isang talata sa Quran. Ito po, basahin mo sa chapter 11, verse 17. Can the Muslim who rely on a clear proof, the Quran from their Lord, and whom a witness, Angel Gabriel, from him recite follows, it can they be equal with the disbelievers, and before it came the book of the Moses, a guidance and a mercy, they believed therein. Ito kapatid, yung nagtanong kanina. But those of the sect, Jewish or Christians and all the other non-Muslims nations that reject it, the Quran, the fire will be their promised meeting place. Subhanallah. Allahu Akbar. Alright. Sino man nag-reject sa Quran? Opo. Ay, binanggit na ito. Pero in all fairness, baka hindi pa niya nabasa ang banal na Quran. Ayun, Kaya kaya- hinihimok namin siyang Oo. basahin ang banal na Quran. Ha? Baka kaya nasasabi niya ito, hindi pa niya nabasa ang banal na Quran. From 0999-749-4678. Salam. Kapatid natin ito. Salam, kapatid. Tanong ko lang, ano ba ang tinatawag na Latin? Yung wika ba o estilo ng pagkakasulat? Nagmula daw ho kasi ang mga aral ng Diyos sa Latin. Ano kayang pakinabang yan? Kaya nga. Ang tunay na mga lumang mga wika ng mga propeta, ang salitang Adam ay isang wikang Arabic. Ang salita na ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wikang Arabic din. Ang salita o salita ng Allah na ipinahayag kay Musa o kay Moses ay wikang Hebreo. Ang salita ng Allah na ipinahayag kay Jesus sa kanyang kapanahunan, tinatawag itong wikang Aramaika. Lahat ito ay galing sa isa sa mga anak ni Propeta Noah na si Sem pagkatapos ng tinatawag na baha. Kaya ito yung mga Semitic language na mga lumang mga salita ng mga propeta na rito sa mga wikang ito ipinahayag. Walang Latin na pinag-uusapan dito. Yun ang dapat nating isaalang-alang. Ayun, malinaw. Kaya may mga talatang katibayan. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Sasabihin niya, O Allah na aking tagapaglikha, katotohanan sinunod namin ang aming mga pinuno at ang mga dakila sa amin at iniligaw nila kami mula sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng dobleng pagpapahirap at isumpa mo sila ng matinding pagkakasunod. Hello. Subhanallah. Sumpa. Mabigat, no? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naway pangalagaan tayo ng Allah. Ang lahat ng sambayanang Pilipino, hinihiling ko sa Allah na pangalagaan kaming lahat ng mga mamamayang Pilipino sa anumang mga kasinungalingan ng maling relihiyon. Amin. O Allah, wasakin mo po ang lahat ng maling relihiyon. Amin. Pangalagaan mo po kaming lahat ng mga mamamayang Pilipino mula sa kasinungalingan at panglilinlang ng mga maling relihiyong ito. Amin. At subhanallah, ibigay mo sa kanila ang masidhing pagpaparusa kapag hindi sila nanumbalik sa katotohanan.
Bigyan mo po kaming mamamayang mga Pilipino ng masaganang kabuhayan Amin. at iligtas mo kami sa anumang kapahamakan dito at sa kabilang buhay. Amin. Amin. Amen. Inshallah. So, ang ganda, no? Ang ganda ano natin. Mayroon ba tayong 15 minutos? Pwede po kayong magtanong. 421-2590. Makakasa po kayo na tutugunan po namin ang inyong mga katanungan sa magandang pamamaraan. Kasi yan po turo sa amin sa Quran, no? Na iparating siya sa magandang pamamaraan. So kami po ay nagpaparating lamang ng mensahe ng katotohanan na ito'y nagmula sa Quran. At yun naman sa Biblia, mayroon naman maraming katotohanan na yan i-confirm naman ng Quran, ng Biblia, no? Yung mga ibang nakasa doon. Pero yun po ang aming binabahagi, no? Katulad po ng kanina nabanggit ni Ustads, no? Yung mga religion ay alam niyo po, doon po sa chapter 11 verse 26 ng Biblia ay doon po nagsimula sa bayan ng Antikia yung pagtawag sa pangalang Kristyanismo. So, para malaman niyo po mga kapatid, no, na yan panahon nung nag-convert na si Pablo sa pananampalataya na yun. Kasi kung ating titingnan, si Pablo pinanganak ng 10 AD, no? After Jesus ascended dun sa langit, no? Pero, pagkatapos yun, nagsaliksik pa siya. Iba-ibang pananampalataya pinasukan niya. Kaya nung natahak niya, nakita niya yung ano na yan, isa siya sa nagtatag ng yung religion na yun. So, hindi po ito paninira, kundi kami po nagbabahagi ng katotohanan upang sa ganun ay sino man ang naghahangad na makadinig, no? Makakuha ng kaalaman, pag-iisipan niyo po, no? Mga kapatid. Lalo-lalo na, nandito pang ating ustads, magiting na ustads po, siya po ay nag-translate sa Tagalog translation, no? Opo. Na si Ustad Amin, na ito po, sa inyong mga katanungan, samantalayan nyo habang nandito lang po, no? Mayroon pa tayong 13 minuto. Habang hinihintay Tsala. natin ang mga katanungan, isa sa mga sinabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Qul amanna billahi wa ma unsila alayna wa ma unsila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, naniniwala kami sa Allah. Dalisay na pagsamba ang aming paniniwala na hindi namin siya tinatambalan ng kahit na sino paman. Pinaniniwalaan din namin kung ano ang ipinahayag sa amin na banal na Quran. Ito ang huling aklat pagkatapos ng pagkakapahayag sa mga naunang aklat na tulad ng aklat na ipinahayag kay Propeta Ibrahim na Suhuf, ang ipinahayag kay Musa na Taura, ang As-Sabur na ipinahayag kay Propeta David, at ang Injil na ipinahayag kay Jesus, at ang pinakahuli rito, ang banal na Quran. Pinaniwalaan din namin kung ano ang ibinaba kay Ibrahim, kay Ismael, kay Isaac, kay Yaqub, at sa Al-Asbat, ang 12 propetang ipinadala sa 12 angkan ni Yaqub. At kung ano man ang aklat na ibinigay kay Moses ay pinaniniwalaan din namin, ganun din ang ipinahayag kay Jesus at sa iba pang mga propeta mula sa Allah na tagapaglikha. Wala kaming ginawang pagtatangi sa pagitan ng isa at ng iba mula sa kanilang lahat at sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah, ganap na isinusuko namin ang aming mga sarili bilang isang Muslim. Kaya dito malalaman natin kung papaano pinanatili ng Islam ang kumpleto at tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta na hindi siya nabago at ibinalik ito sa kapahayagan o pagkakapahayag ng banal na Quran. Ayun, ako napakalinaw ko. Ustad, basa ulit tayo ng mensahe. Salam, salam. Kapatid, alhamdulillah, narinig ko ulit ang boses ni Brother Muhammad Rodriguez. Lagi po akong nakikinig sa inyo, Brother Halil, Brother Abdul Malik. Salamat. Ipagpatuloy ninyo ang gawain. Ito, inshallah, gabayan ni Allah ang lahat ng nakikinig, gaya ng paggabay niya sa akin noong nakikinig din ako ng mga recorded tape ni Brother Rodriguez. And Shukran, jazakallahu khairan. Ayan, from Sister Majida Resera ng Taguig City. Risira, ano ba Resera. yun? Oh. Mashallah, ito yung nakinig noong Nakaraan, last sa oo. Mashallah Tabarakallah. Kaya, binalaan ng Allah. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Balaan mo sila, O Muhammad, hinggil sa araw na nalalapit, na kung saan sa araw na iyon, sa araw ng muling pagkabuhay,
kapag nakita nila ang kagimbal-gimbal na pangyayari, ay kakalabog ang kanilang mga dibdib Subhanallah. at kakalso ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Subhanallah. At hindi nila ito mailuluwang papalabas at hindi nila ito maibabalik sa kanilang mga dibdib. Hindi kayang arukin ng tao kung ano ang masidhing kagimbal-gimbal na masasaksihan ng mga walang pananampalataya. Paano kakalso ang puso sa lalamunan ng isang tao Subhanallah. dahil sa matinding pagkatakot? Allah. Kaya yaong mga pinagbili nila, yaong mga pinagbili nila ang kamalian bilang kapalit ng gabay, yaong ipinagbili nila ng kaparusahan bilang kapalit ng kapatawaran, napakalakas ng kanilang loob na harapin ang masidhing kaparusahan sa impyernong apoy. Dapat kayo o mga tao ay mamangha sa lakas ng kanilang loob na harapin ang naglalagablab na impyernong apoy. Subhanallah. Subhanallah. Sa kadahilan ng ang Allah ay nagbaba ng aklat. Ito yung Quran ng makatotohanan, subalit sila ay nakikipagtalo. Hindi nila ito tinatanggap na kung kaya dahil sa kanilang pagtanggi ay karapat-dapat sila sa kaparusahan ng Allah. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Subhanallah. From 0999-749-4678. Tanong ko lang po, alin ba ang nauna? Quran ba o Bible? Subhanallah. Unang-una, ganito po iyon. Ang mga salita ng Allah, na tulad ng ipinahayag kay Ibrahim, na tulad ng ipinahayag kay Moses, na tulad ng ipinahayag kay David, na tulad ng ipinahayag kay Jesus, na tulad ng ipinahayag kay Propeta Muhammad, sa simula't simula pa lamang, kung ang Allah ay naroroon na sa simula't simula pa lamang, ganun din ang kanyang mga salita. Kaya, ibig sabihin, sa simula't simula pa lamang, bago pa lamang ipinahayag ang mga banal na kasulatan, ay naroroon na ito sa Allah. Ito'y isang likas na tinataglay ng Allah bilang katangiang nagtataglay ng mga salita. Pero kung sasabihin mo, ano ang unang ipinahayag? Ang huling ipinahayag ay ang banal na Quran. With all respect, ang ipinahayag kay Jesus ay hindi Biblia. Ang ipinahayag kay Jesus ay tinatawag na Injil, meaning Ebanghelyo, magandang balita. Yun ang ipinahayag ng Allah. So walang Biblia noong kapanahunan ni Jesus. Pagkatapos nung ito'y napakialaman, saka lamang ipinahayag ang banal na Quran. Kung ano yung nauna, ang Quran, ang Injil, ang Suhuf, ang Taura, ang As-Sabur, wala itong pinagmulan. Sa simula't simula pa lamang ay naroroon na ito. Subalit dito sa daigdig, nabago ang mga naunang salita at ang nananatili na lamang nito sa orihinal na kanyuan, dito sa ibabaw ng kalupaan, na salita ng Allah, ibig sabihin, ang banal na Quran na lamang. Yung nagtanong, no, kung alin ang nauna, Biblia o Quran. Kung ang kanyang tatanong sana ay ganito, ano bang naunang kagani scriptures, no? Kung pag-usapan natin yung pahayag kay Moises, yung Torah, naunang Torah. Kung pag-usapan natin yung Angel, yung gospel ni Jesus, naunang gospel. Pero kung pag-usapan natin yung panahon ngayon, alin bang Biblia ang tinutukoy niya? Kung alin ang nauna. Kasi iba-ibang version yan eh. Sa King James Version, ito ay 1611. So, marami mga kung titingnan natin, Ustad, yung Quran, yung year na natapos niyan, yung pagsulat niyan, alam natin yan na malayong-malayo na yun, no? Nung panahon pa ng kanyang mga disipulo. No? So, nauna ang Quran kaysa sa Biblia. Kasi ang Biblia, yan ay nagsimula yan sa Biblios, no? Yung compilation ng mga libro.
So, kung titingnan natin, bakit kung narin ang nauna doon, kasalukuyan po hanggang ngayon, sinusulat ang Biblia eh. So, ibig sabihin, nauna po ang Quran kaysa sa Biblia. Yun po sagot yung Ustad kanina. Allahu Akbar. Meron na tayong 6 na minuto. Masarap sana, no? Opo, masarap. Pero siguro samantalahin natin, Brother Halid, sa mga ilang huling pananalita ni Ustad Amin Rodriguez. Kasama na ang dua sa ating palatuntunan. Minsan lang na dumalo si Amin Rodriguez. Inshallah, ay sa mga susunod na pag may pagkakataon, no? dalawin tayo lagi. Inshallah. So dito, ang naiintindihan ko sa ating mga kababayan na hindi Muslim, parang lumalabas na Muhammad versus Jesus. Subalit, hindi yun ang nakalagay sa banal na Quran. Ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang naiwan na katuruan ni Jesus at ibinalik ito at ito rin ang katuruan bilang pangkalahatan ng lahat ng mga propeta. Kaya sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanila, ito yung naitala. Tumusumpa ako sa Allah na siyang nagtatanga ng kaluluwa ni Muhammad ng napakahigpit, na walang sinuman mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano ng kasalukuyang henerasyon ang nakarinig hinggil sa akin pagkatapos na matay sila nang hindi sila naniwala sa mensahe na kung saan ako ipinadala, kundi sila ay mapapabilang sa mga maninirahan sa impyernong apoy. Bakit? Ang kahulugan ng tinatawag na hadith na ito mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit obligado kay Propeta Muhammad na paniwalaan siya ng mga Kristiyano at mga Hudyo? Sapagkat ibinalik ng Allah sa ganap na kaanyuan ang turo ni Jesus at turo ni Moses at turo ng lahat ng mga propeta. Na ang sinumang tumanggi sa kanya, nangangahulugan din ito sa panuntunan ng Allah na tinanggihan nila si Jesus at si Moses at ang lahat ng mga propeta. Dahil wala na sa labas ng Islam ang tunay na mga turo ng lahat ng mga propeta. Kaya magiging obligado sa lahat ng nakarinig. At ang sinumang hindi maniniwala, siya ay maninirahan sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Ang mga kaparusahan o kabilang sa kaparusahan, يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. sa harapan niya ay impyernong apoy at siya ay sasanhiin na uminom ng kumukulong nana. Mahihirapan siyang lunukin ito, subalit wala siyang anumang kaparaanan, kaya ito ay mapipilitan na lunukin. At ang kamatayan ay naroroon sa lahat ng dako, subalit siya ay hindi mamamatay. At matitikman niya ang masidhing kaparusahan sa kabilang buhay. Yun ang nakalagay sa Quran, Kabanata 14, na ang mga talata ay 16 hanggang 17. Yes. Alright, Brother Halid. Okay, alhamdulillah. No? 3 minuto pa tayo. So, kung may magtanong po, ay pwede niyo po ipadala at ibigay natin kay Brother. Forward natin kay Ustad. forward natin. Pamisa-misa mapapakinggan niyo rin sa, pwede ba Ustad, sa telepono, kung sakali, mag-live kayo? Inshallah. Inshallah, no? Yan yung mapapakinggan yun. At yung po naghingi po ng Quran, inshallah po ay makakatanggap kayo ng Quran, no? Alhamdulillah, dumating na ang Quran at ito ay ipapamahagi na at inshallah ang bawat isa na mga Muslim ay magkaroon ng bawat kopya nito, inshallah. Allah. Kapag-gaya lang po kayo sa aming tanggapan, inshallah. Palatuntunan. Bilang huling pananalita, binalaan tayo ng Allah. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ito'y panawagan sa lahat ng sangkatauhan. Walang pag-aalinlangan, ang pangako ng Allah ay totoo. Na kung kaya huwag hayaan ang makamundong buhay na malinlang kayo at huwag hayaang malinlang kayo ng pinakapinuno ng tagapaglinlang na si Shaitan hinggil sa Allah. So, muli ako'y nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala
Hinihiling ko sa Allah na ang lahat ng nakikinig sa panuntunang ito ay bigyan ng masaganang biyaya dito at sa kabilang buhay. Amin. Hinihiling ko rin sa Allah na ang lahat ng mamayang Pilipino ay patawarin sa lahat ng kanilang pagkakasala. Amen. Pangalagaan sila sa anumang kapahamakan at paglilinlang ng lahat ng maling relihiyon. Amin. Hinihiling ko rin sa Allah na wasakin ng Allah ang lahat ng maling relihiyon Amin. na nanlilinlang sa lahat ng tao at gawin niyang lantad ito sa lahat ng mamamayang Pilipino. Amen. At ang lahat ng susunod pang saling lahi, O Allah, gabayan mo po kaming lahat magpakailanman. Amin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maraming pong salamat. Mabuhay ang mamamayang Pilipinas. Mabuhay, maraming Alhamdulillah. salamat po Ustad Muhammad Rodriguez at siya Salamat. ay makasama ka pa muli namin sa palatuntunan ito. Sa ngalan po ni kapatid Abdullah Kamon at brother Ahmad Debreha, kapatid na Angelo Abdul Malik Carpio, hanggang sa susunod na linggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid at mga kababayan. Okay, sa susunod po na linggo tayo magkakarinigan muli sa ating programa Hanapin ang Katotohanan ayon sa Biblia at Quran. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Halilos Mapandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa inyong lahat. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. 'Cause no matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. Every grain of sand, every desert land, He knows. Every shade of palm, every closed hand, He knows. Every sparkling tear, every eyelash, He knows. Every thought I have and every word I share, He knows.